Ang aking asawa, Sebastian Escobar Tiempon, ay napakabait, napaka-responsableng asawa. Saka mabait siya, mapagbigay sa mga kahit kanino, kapitbahay, kaibigan, pare lahat. Mga anak, apo, manugang. Hindi ko siya makakalimutan kasi ano siya, maunawain. Saka mapagmalasakit, mapagtanggol. Last hospital confinement, it was sad to see him in that state, but he assured us that he would do his best to recover so he can still be with us longer, to spend time with us. My memories about Papa is him telling me that I need to practice on my basketball so I can become better. And every time I go to school, he gives me money so I can buy some food in the cafeteria. Papa also always tells me to bless to the elders and teach me how to respect them. Papa has always been my role model ever since I was a child. He taught me how to love and respect people despite their flaws. He has always been there for his children and grandchildren. I am not able to experience much of his presence, but I am very grateful for his existence. Sa buhay ko po, hindi po kami masyado kasama po ni Lolo. Pero, hindi po kwento nila Papa sa amin. Nung baby daw po, sila po yung nagpro-provide po para sa mga pangkain ko po. Kasi po wala pa pong trabaho si Papa na pero kahit ano po, yun, brief lang po yung mga memories ko kasama siya. Sobrang grateful po na naging isa po ako sa mga apo niya at papasalamat po ako sa kanya. Dahil lagi niyo po kami tinutulungan. Yun lang po. Salamat po. Kilala po ang aming papa bilang pogi at matikas na pulis. Nakakalungkot lang po isipin na oras na talaga ni Papa at tapos na ang kanyang misyon dito sa lupa. Na kailangan niya niyang lumisan, but we know that he is happy now and free from pain. We are thankful that the Lord gave him to us. Binigyan niya kami ng isang papa na mabait, mapagmahal, mapagbigay at higit sa lahat, gwapo. Ang lahat po ng naririto ngayon ay saksi sa kung ano ang klaseng tao ang pinakamamahal naming Papa Baste. Magmula po nung na-stroke si Papa, katulong na rin po ako ng mga anak niya upang mag-alaga kay Papa. Sa aking pananaw bilang apo ni Papa na laging sinasabi ni Mama na katukayo ko po siya, si Papa po ay sobrang naging buti po sa akin bilang lolo. Naging katuwang po siya ng magulang ko, naging katuwang ng mga tito-tita ko upang naging sino ako ngayon na dadalhin ko po yun ngayon na siya ay, alam ko po si Papa ay gagabayan tayong lahat sa mga landas ng buhay na tatahakin natin. Even though you're no longer here with us, physically, your presence remains in our hearts and souls. As we navigate life without you, we promise to honor your memory by embracing our lives, cherishing the love we shared, and carrying your spirit forward. May you find gentle peace in your eternal rest. We will always love you, Papa. You truly were the best. Babay, Papa Baste. Hangtod sa atong pag-uban, pag-usab. Good evening po sa ating lahat. Good evening pa. Aong mga naalala ko kay Papa, gusto ko lang ma-share sa inyo na sobrang tikas na pulis. Sobrang husay magmaneho. Di niya man ako direktang tinuruan magmaneho. Natuto pa rin ako kasi napahusay ni Papa.
Yung huling usap lang natin, yung nagpaalam ako sa'yo nung May 26. Kasi may flight kami ni Che ng 27. Hindi ko alam na yun eh. Last na usap natin pa. Sabi mo, mamamasyal kayo, nak. Sabi ko, opo pa, kaya sana magpagaling ka, pagpalaas ka. Kung kailangan mo magpa-admit pa, magpa-admit ka na. Sabi mo bigla, mamamasyal din kami ni Jigs eh. Di ko alam na ipapasyal ka pala ni Jigs dito sa ramen. Mahal namin pa, di ko na kaya. Di ko na po kayang i-share pa daming bagay. Wala akong maalalang masama ka. Alam ko mabuti ka, tapos maririnig ko pa sa mga tao na mabuti ka talagang tao pa. Kaya proud na proud ako na ikaw papa ko pa. I love you pa, till we meet again. Ako po yung tinutukoy nung kakampal ko na Jigs. Ako po yun. Yung krame po, kung nasan tayo ngayon? Nasa kabilang kanto lang po yung opisina ko. Pa, ito yung kampo kung saan lagi yung dahilan kung bakit late na ako umuwi. Pagka galing sa trabaho, sorry hindi kita napasyal kasi. Kasi, idol kita. Yung pagiging pulis ko, ginagalingan ko kasi idol kita. Lahat ng nalalaman ko, lahat ng mga kaya kong gawin dahil sa'yo. Inspirasyon kita. share ko lang po sa inyo bago po ako maarating dito sa Camp Crame. Na-assign po muna ako sa Mindanao. Nag-raffle po kami ng assignment nung pagka-graduate ko po. Ako po yung isang mapalad na nakabunot para ma-assign sa Caraga region po, sa Butuan. Kung familiar po kayo, nasa Mindanao po yun. Andito pa po ba si Captain Chugana? Yung kaibigan ko po na senior ko, na naging kaklase ko po sa schooling bago po ako ma-deploy sa Mindanao. Sobrang alam po niya, nasaksihan niya kung paano malungkot nung nabunot ko yung Mindanao. Kasi lumaki po ako kasama ng mga magulang ko na sanay po ako, nag-independent po ako sa kanilang presensya. Pero si Papa, tsaka si Mama, nung umuwi po ako nung gabi na yun, binalita ako na po yung magandang balita. Dumating po yung araw ng flight. Nakarating po ako ng Mindanao, doon po sa Butuan City. Nakarating po ako doon, then tumawag po ako dito sa Manila. Nagsabi na po ako na nakarating na ako ng ligtas doon. Si Papa ko po, para rin po siyang sigad dito sa lupa. Kasi kumikilos po siya ng mysterious. Wala po akong kaalam-alam. Na lahat po ng kamag-anak ni Papa pinag-contact niya para bisitahin ako sa opisinang na kung saan po ako na destino. Kaya sobrang touch po ako sa ginawa nun ni Papa. Ginawa niya, di niya po akong pinigilan na ma-assign doon. Kahit alam naman po natin, si Papa bilang PCINP, yung kamandag po niya, tsaka yung connection niya. Pero never po niya akong even nung nag-apply po ako na police,
Hindi po niya pinakilaman, hinayaan niya po ako. Nagtiwala po siya sa akin na kaya akong magpulis mag-isa. Yung strict na mga magulang, si Papa, naranasan ko pong mag-levitate. Si Papa kasi parang si Harry Potter. Napangat po ako niya ni Papa, gamit lang po yung kwelyo ko. Kaya, yun, ngayon po, yun yung isa sa nagpatibay sa akin na meron pong mapagkakataon na gano'n ako ni Papa. Pero ngayon na-realize ko na yung pagkakamali ko po, gusto niya putulin ko. Di ko po naramdaman na malayo ako sa pamilya ko kasi yung presensya po nila ni Papa lalo. Kasi puro tiyempo po yung sumalubong sa akin doon. Kinabukasan from the day arrived at the regional office 13 po sa Caraga. Kinabukasan may naghahanap na po sa akin. So biniro pa nga po ako ng mga kasamahan ko doon. Sabi, "Oh, tiyempo, may naghahanap sa'yo dito. May papapirmahan na mga titulo. May ari-arian daw na ipapamana sa'yo." Ganun po yung naging biro nila sa akin kasi sobrang sunod-sunod po yung pumunta sa akin. Na hindi ko po akalain para po akong artista na yung mga hindi ko po talaga makikilala dapat na mga relatives po ng Papa o nakilala ko po doon. Nakalamang po ako doon sa 7 mga kapatid ko. Sa totoo lang, kami po, ng kaambal ko, nag-install po kami ng CCTV na atutok po sa mga bed po ng parents namin. Kung wala po kami sa bahay nag-duty, yun lang po yung pinabantayan namin. Ngayon po, di ko na kayang buksan kasi alam ko, di na ito makikita eh. Pero alam ko pa, nakikita mo ako, nakikita mo kami. Sana, pag na-meet mo si Lord face to face, nihiling ko sana na tulungan mo ako maging malakas lalo. Tsaka, sana, hilingin mo rin kay Lord na maging kaya o tsaka magampanan ko yung mga responsibilidad ko pa kay Mama. Pangako ko naman sa'yo. Gagalingan ko, kakayanin ko pa. Basta tulungan mo lang rin na o kay Lord kasi sa ating dalawa mas malakas ka sa Kanya. Sana sa paglalakbay mo, salubungin ka rin ng mga nakakilala sa'yo. Sana ma-meet mo agad si Lord face to face. I love you pa. And till we meet again po. Sobrang na-appreciate ko po at ng pamilya namin ang pakikiramay nyo sa pagpanaw ng papa ko. Sobrang dami ko kasing memory sa papa ko. Alam ko, bawat isa sa mga kapatid ko, meron silang masaya, malungkot, at saka may aral na memory sa papa ko. Kaya lang kasi, hindi ko naman sinasabing pero makulit kasi ako eh. Kahit ayaw ako isama niya, nung mahabol ako. Meron akong naalala dyan, naginom sila sa bahay, mga kumpare niya ni Papa, mga ninong ng mga kapatid ko. Mama ko nasa kusina, nag-aasikaso ng mga kailangan nila mag-inom. Narinig ko sila. Sabi ng kumpare ng Papa ko, ewan ko, sino nakakalam ng kwento na to, si Mama alam to eh. Narinig ko sila, sabi, pagtas natin dito pare. Pumunta tayo dun sa mag-inom tayo dun sa labas, sabi. Ako, nandun ako sa gilid ng bahay. May bintana kami, ito yung sala, may bintana kami dito. Nandun ako, nakaganyan ako. Sabi ko, lalabas sila.
lumabas ako doon sa owner namin. May owner jeep kami. Sa likod ng upuan doon, yung upuan sa likod, nagtago ako doon. Siguro mga 2 oras ako doon nakatago. Maya-maya dumating na sila. Sumakay sila doon sa may owner jeep. Yan, Papa. Pagsakay nila doon, umandar na. Di ko alam saan pupunta. Nakayok-yok ako doon sa may likod. Wala silang idea na may tao doon eh. Pagdating namin sa isang lugar, ang liwanag. Nagbabaan sila ngayon. Siyempre ako, tagal ko na nakayok-yok doon. Bumaba din ako. Pagbaba ako, kita ko, patay sindi ilaw. Patay sindi ilaw. Ay, ano kaya to? Ano lugar to? Pagbaba ako, sumalangit na waninong ni Kuya, si Tito Oji. Sabi, pare nagulat si Papa pagbaba Para si Bornok Kasi tawag nila sa akin dati, Bornok Nagulat si Papa, hindi ngayon alam gagawin kasi magbe-beer house Grupo sila Beer house. Sabi ni Papa, sabi ni Tito Oji, ang gagawin natin dyan, Bornok? Sabi, sama na natin sa loob yan. Sinama ako sa loob. Sama ako sa loob. Pag sa sa loob, yung mga babae doon sa loob ng beer house, may kasama pa kayong junior sa akin. Yung mga suwasa, pinasayaw din nila ako. Kaya nung lumaki na ako, hindi na ako pumasok sa mga beer house kasi bata pa lang ako, alam ko na yung beer house. Yan si Papa, ano yan yung mga kinukwento niya sa akin nung maliit siya, pinatry niya rin sa akin. Elementary ako, binilan ako kasi pag nanonood sa Blow by Blow, nanonood kami dalawa lagi. Yung iba mga kapatid ko, siyempre may ibang ginagawa. Nanonood kami dalawa. Pagdating kasi sa sports, si Papa, kaming dalawa yan, lagi kaming, kala mo si Kinito at si Henson. Pagkaano kami sa sports. Lahat ng sports na manonood kami, tennis, volleyball, boxing, basketball. Yung American football, di niya alam. Sabi niya, ano ba yung mga takbo na takbo? Tinuro ko sa kanya. Yan to yung sport yan. Nung tinuro ko, nanonood na din siya Gulat ako Nangyari, maliit pa ako, elementary ako. Nanonood dyan Blow by Blow. Ako, hili ko rin manood, boxing Sabi ko, bilan mo ako ng boxing glove. Sige, bibilang kita bukas. Pagka binilan ako. Nung binili na, sabi ko, bakit 2 pares to? Sabi Papa, idadayo kitang boxing. Alam mo, mag-boxing ka mag-isa. Kung saan ako dinadayo niyan, Banawe, Balingasa, kung saan pa. Hahanap yun ang kaedad ko. Minsan matanda sa akin, boboxing ako. Pero na-appreciate ko yun kasi proud siya sa akin Kahit minsan malaki pa, ang laki niyan. Tama na mo, sige, kaya mo yan. Kumbaga, appreciate ko yun na may tiwala siya sa akin. Hanggang lumaki ako. Kahit na maraming beses kong nasira yung tiwala ng magulang ko, mga kapatid ko. Hindi naman ako lumaki kasi yung perfect. Mabarkada ako, marami silang nasasabi sa akin. Pero siyempre, dadating kayo sa point na ganyan, pamilya kayo, yung isang kapatid mo medyo, sitin parang iba yung siyempre, mabarkada ako, ang dami ko barkada Dumating ako sa point na nag-aral ako, sira ko yung tiwala ng magulang ko. Si Papa, pagkausap ko yun, tuwing tanghali, kahit nung may asawa na ako, nagka-asawa na ako, yan, si Cody, yung anak ko, yung asawa si Roxanne. Kami na. May anak na ako, maliit. Nagta-tricycle ako, binilan na ako ni Mama tricycle Tuwing tanghali, si Mama nasa school pa yan. Papa, tatrix ako niyan. Dito ako kumain, nagluto ulam. Kakain kami dalawa. Minsan pag wala siya kasabay. Hindi ko alam kung alam ng mga kapatid ko to. Lagi niya sinasabi, pulis na yung kapatid ko si Jigs. Lagi niya sinasabi sa akin, Nak, ituloy mo yung mo, pag-aaral mo. Gusto ko, ikaw, maging pulis ka din. Wala siyang utak ko yun. Hanggang dumating lang sa isang araw na kumain kami sabay. Nung sinabihan niya akong ganun, may mga sinabi si Papa sa akin, mga salita na talagang
tumusok sa puso ko eh. Tapos nga sabi ko pa, hindi na ako ayaw na ni mama. Kasi marami na ako salanan. Sabi ng papa ko, sabi ni papa, sabi ko mama mo. Ayun, napapayag nga naman si mama. Tulong din ng mga kapatid ko. Kaya kahit nahuli, naging pulis pa rin po. Utang ko yun sa magulang ko. Lalo na sa papa ko kasi nagtiwala sa akin eh. Kung wala daw siyang tiniwala sa akin, sigurado mga kapatid ko, mama ko, hindi na rin para magtiwala sa akin. Kaya pa, thank you. Wala ako dito kung hindi dahil sa'yo. Hanggang ngayon ako, hindi pa ako kumbinsido eh, sa sarili ko. Basta, alam ko pa, nandiyan ka pa din. Kung ano tanuman, mahal kita. Maraming nagmamahal sa'yo. Natural, siyempre, yung iba, hindi mo na makakasama. Kasi mga edad na rin. Alam ko, magkikita pa tayo. Ayoko sabihin na sana araw-araw dalawin mo sa panaginip ko kasi baka di mo mapuntahan yung mga ibang kapatid ko eh. Kahit once a week. Love you pa. Thank you po. Napaka-swerte ko, nabigyan ako ng pribileyo na sobrang dami kong memories kay papa ko. When men enlist the world right off your shoulder. Pero natatandaan ko kay papa, kasama ng buong pamilya namin. Kahit po, guwapo yan at marami nagkakagusto. Bago siya gumawa ng ano pang bagay tuwing linggo, bit niya kami. Naligo man o hindi. Kailangang magbihis para makapagsimba kami. Kung hindi sa Sacred Heart, sa Christ the King po. Postura niyan eh. Minsan hindi naman naligo. Pero hindi niya mahalata kasi talagang maporma siya. Hindi kita nagaya doon pa. Pero kung sa gwapo lang, marami nakakaalam na pareho tayo. Naalala ko pa, dugtong sa sinasabi ni Tim. Totoo yun. Proud na proud ako kasi never niya kami pinagalitan. Isa rin ako sa sumisiksik sa honor. Nagugulat na lang ako, nandun na kami. Kasama ni Papa yung asawa ni Auntie. Nasa kamuning na pala kami. Tapos hindi niya talaga namamalayan na nakasama niya ako. Nag-iinom na sila doon sa loob. Kami, ang dukis-dukis namin. Tapos paglasing na sila, tsaka ako nagpapakita. Tapos ang swerte-swerte ko kasi yung mga chewing ko, yung mga kamag-anak niya, binibigyan ako ng pera kasi ang dukis ko. Dami kong pera lagi no, kaya gusto ko sumama sa kanya. Kahit sa Banawe, nakakarami akong pera, di ba Tim? Naalala mo? Meron po siyang paboritong lugar sa Banawe. Actually, hindi ko lang siya tatay eh. Barkada ko yan. Kaibigan ko. Never niya akong in-approach na isang anak lang. Naalala ko, nakatira ako sa Araneta. Tatawag yan bago mag-alas 5. Sabi niya, nasan ka na? Sabi ko, ikaw ang nasan. Kasi tumitira po yan sa bahay ko dati. Kaibigan niya rin lahat ng tao doon sa Araneta. Magugulat siya, sasabihin niya sa akin, punta ka na dito. Tinawagan ko na sila, Meg. Sabi ko, saan? Sabi niya, alam mo na yan. Naghihintay sa'yo yung bangus. Sabi ko, alam ko na. O, sige. Alam na po namin kasi, alam niyo po kung saan yun? Doon po yung sa Banawe, sa Fernandos. May mga panahon po talaga, alam ko, hindi alam yun ni Mama eh.
Di kasi papa ko simple lang talaga yan. Inuman po kami doon. Kainuman namin yung tatay namin. Hanggang nung nag-pandemic, medyo na-down po ako. Mama at papa ko, sinasabihin nila ako na makakabangon. Literal po talaga na na-down ako. Natapon ng basura. Tapos naglalabog ako. Binigay kasi ako dati ni mama ng motor. Sabi niya sa akin, hindi niya ako sinasabihan na ano. Sabi niya, pumunta ka dito, may papadeliver ako. Pero totoo, parang bigyan ako ng pera. Pa, alam mo, may sinabi siya sa akin na panandalian lang yan. Ano ka ba? Kaya mo lang yan. Lagi sinasabi, kaya mo yan, kaya mo yan. Mag-iingat ka, kaya mo yan. Alam mo, totoo. Tinulungan nila ako. Literal na binibigyan niya ako ng pera pag madating yung pension niya. Hindi po ko yun. Hanggang nakabangon ako. Pinahirap ako ni mama ng pera para makapagpuhunan ako. Tapos nung sinusoli ko na, sabi ni mama, hindi. Parang bilib na bilib ako. Nag-aaya ko si mama kung paano magano ng pera. Si papa ko tuwan-tuwa. Hanggang ngayon po, kung ano yung meron kami, party sila doon. Napakabuti niya sa amin, pa. Swerte ko kasi kahit noong nakarang taon, na hospital siya, meron akong pribileyo na may oras ako. Yun lang yung kaya kong ibigay eh. Mahal kita. Ang dami ko natutunan. Pati pagiging caregiver. Ganun pala yun. Ang galing. Mag-suction. Magliis ng sugat. Ang swerte ko kasi naawaan kita. Alagaan kita. Nakantaan kita. Gusto ko maging masaya ka. Sana kahit kulang yung nagawa namin, sana naging masaya ka namin pa. Pangako ko sa'yo. Ito na to. Di mas lagi ko sinasabi sa'yo sa ospital. Tatapusin ko ito ng maganda. Kami nang bahala kay mama. Hanggang sa huli. Magkikita pa tayo. Mahal na mahal kita. Ako ko ulitin. Ikaw pa rin ang gusto ko maging ama. Yung mga memories ko kay Papa, wala ako naalala na napagalitan ako, napalo niya ako. Hindi kasi ako lumalabas ng bata kami. Lahat ng mga gusto nila, hindi ko sinusuway. Kasi nga, magulang ko sila. Nung high school ako, hindi ako marunong mag-commute. Hindi ko alam kung paano pumasok. Hinahatid ako ni Papa hanggang college ako. Hindi ko alam sumakay. Kahit na may hangover siya, gumigising siya. Siya pa nauuna, tapos ginigising niya ako. Sabi niya, nakalika na, hatid na kita. Tapos pag di niya ako kayang i-attend, binibigyan niya ako ng pan-taxi. Mag-taxi ka na lang kasi hindi kita ma-attend. Napakabuti niya. Wala akong maalala na ginawa niya masama eh. Itong laban niya na 46 days, nasaksihan ko lahat yun mula pagpasok niya sa ER. Yun yung pinakalas na nakausap ko siya. Pagpasok sa ER, kasi nalagay siya sa isolation eh, mula May 28. Tapos noong June 9, na-cardiac arrest siya. Bago mangyari na ma-cardiac arrest siya, may gusto siyang sabihin sa akin. Sabi ng nag-aalaga sa isang pasyente, nandiyan ba yung anak ko, si Claire? Tapos sabi ng nag-aalaga, nandiyan daddy sa labas. Tapos kinausap ako, sabi ko, ate, pwede tawagan kita sa number mo, tapos kausapin ko si Papa. Sabi niya, sige. Tapos tinawagan ko siya, tapos nag-usap kami. Hindi na masyadong maliwanag yung usapan namin, kasi naka-oxygen na siya nun eh.
may sinasabi siya na hindi ko maintindihan. Sabi ko, pa, ano yun? Hindi ko maintindihan. Hanggang sa naputol na dahil walang signal doon sa loob ng isolation. Tapos, lumabas yun si ate. Tapos si ate Malu. Sabi ko, Ate Malu, pwede tanungin mo si Papa kung ano yung gusto niya sabihin sa akin. Sabi niya, sige. Tapos tinanong niya. Tapos sabi ng Papa ko, sabi niya, Daddy, ano yung sasabihin mo kay Claire? Kasi sabi niya, sabihin mo daw sa akin para ako na lang magsabi. Tapos sabi ni Papa, hindi, sa kanya ko lang sasabihin. Sabi niya, secret, sa kanya ko lang sasabihin. Hanggang sa na-cardiac arrest na siya nung June 9, hindi na niya nasabi sa akin kung ano yung gusto niya sabihin. Pero napakabuti ng Diyos kasi nung na-cardiac arrest siya, kinausap ko yung doktor niya na pwede po i-swab niyo uli para kung negative siya, ililipat ko, ilalabas ko ng ano. Sabi ko, para makausap namin, malapitan namin, sabi ko. Tapos ang buti ng Diyos kasi June 16, Father's Day yun, binigay sa kanyang regalo, makalipat nailabas namin siya, nailipat ng Miko. Nailipat siya ng Medical Intensive Care Unit. Yung araw na Father's Day, tapos yun, nakausap ko siya. Tapos, yung laban niya, talagang lumaban siya. Kasi yung ibang naka-cardiac arrest, wala na talaga, brain dead na yon. Pero si Papa kasi, nakapagmulat pa siya ng mata, nakakagalaw pa yung mga kamay niya. Tapos kapag kinakausap namin siya, lumuluha siya. Nagbibigay siya ng dahil yung tenga niya gumagalaw. Kaya iniisip ko lahat yung mga nasabi namin sa kanya, narinig pa niya yun Alam ko narinig pa niya lahat yung mga yun na sinabi namin. Lalo yung dumating si Mama doon na nakausap siya, nabulungan pa siya ni Mama, umiiyak si Papa nun Kaya alam ko na narinig niya lahat yung mga sinabi natin. Kahit sinong tao ang kausapin mo, sasabihin na mabuting tao siya Lahat ng mga kakilala namin, isa lang sinasabi na hindi siya madamot, mabait siya. Kasi talagang gano'n naman talaga siya. Kala ko nananaginip lang ako. Sabi ko sa Diyos, sana magising na ako na hindi totoo yung nangyayari. Kaso hindi, talaga, hanggang doon na lang yung kaya niyang ilaban Kaya, kailangan namin tanggapin ng maluwag na pabalikin na siya sa Panginoon natin kasi para wala na din paghihirap. Kasi sa tingin ko kung makakalampas siya doon, maghihirap pa rin siya kasi idadialysis na siya 3 times a week yun. Parang hindi na siguro talaga kakayanin nung katawan niya kaya okay na lang din na pinagpahinga na siya ng Diyos. At least binigyan kami ng Diyos ng 46 days na makasama pa namin siya, makausap pa namin siya. Masakit kasi sa akin dahil kasama nila sa bahay. Lalo na yung nalaman namin na CKD stage 4 na siya, hindi na basta-basta yung kinakain niya. So, nagpiprepare ako ng para sa kanya. Huwag ka mag-alala kay Mama, kami na bahala kay Mama. Maglakbay ka ng maayos, matiwasay, pabalik sa Panginoon Diyos. Basta, mahal na mahal kita. I love you pa. Ayokong umiyak. Alam niyo kung bakit? Gusto ng papa ko lagi masaya. Naiiyak lang talaga ako kasi nakatingin siya. Ayan, nandiyan siya sa picture niya sa tarpaulin. Parang yung future na magiging milestone ng bawat isa sa amin, lalo ng mga apo. Yun lang yung mamiss namin kasi physically hindi namin siya makakasama. Yung pong pagkakataon na mabuhay ang papa ko after po ng stroke niya noong 2012, until ngayon po, bonus na po talaga yun para sa akin. Kasi nung time po na yun, kala po namin ma-expire po siya, kala namin hindi niya kakayanin. Pero
awa ng Diyos, ibinigay pa rin niya po si Papa sa amin para makasama. Doon po talaga na-touch po kami na mga anak. Ang sabi ng Papa ko nung nag-speech po siya, doon sa celebration po ng Golden niya, sabi niya ganito, tandang-tanda ko yun. 8 lang ang anak ko, ipinagmamalaki ko, 8 lang ang anak ko, walang mga karibal yan. Parang matigas yung dila, pero hindi ko kasi kayang gayahin. Wala silang na magkiklaim na anak ko sa labas. Pero napakalaki ng kasalanan ko sa asawa ko. Naging unfaithful siya. So, palakpakan yung mga tao, ganito, ganyan. Ngayon, pinanghawakan ko po yun. Na never siya. Hanggang ngayon, naghihintay kami na magkiklaim dyan ng mga anak ng papa ko sa labas. Binili na namin yung mga base police na, sige lang, pag papasukin, tignan natin kung yung pinanghawakan namin na sinabi ng papa ko na wala kaming karibal na mga kapatid, kundi yun lang karibal ng mama ko nung mga panahon na pogi siya, mga ganun po, no? Ipinagdasal ko, nabigyan ako ni Lord ng magiging kabiyak na hindi ko magiging problema, yung naging problema ng mama ko. Kasi magkaiba kami ng personality ng mama ko. Baka makapatay ako, makulong ako, parang ganun po, no? Kasi hindi ko po kaya yung, sorry, okay, patawad, sorry, beep lang, hindi ko po kaya yung magiging martir. Lord, kahit hindi pogi, ayoko mag-asawa ng pogi. Nakagaya ng papa ko, tapos magiging tatanda yung itsura ko, gano'n, mamomroblema ako. Awa naman ng Diyos. Ito ay mga ninang namin sa kasal, mga ninong namin. Binigyan po talaga niya ako ng mabuting kabiyak. Ramdam na ramdam namin ng mga anak kung gaano kamahal talaga ng papa ko ang mama ko. Meron pong instance, dalaga po kami, mga ate ko, ganun. Sinama po kami sa Christmas party, mga party-party na ganyan sa asosasyon nila papa. One time, sumasayaw kami ng ate ko sa dance floor, may lalaki na humatak sa akin. Yung pala, nagulat ako, yung pala, yung papa ko nakatanaw lang. O di naging FPJ, natigil ang party, uwi kami, di ba ma? Yun talaga yung dalaga ko, sabi ko, uy, ang galing ng tatay ko, pinagtatanggol ako, parang ganun. Yun yung mga ibang memories talaga na i-cherish ko. Kaya, sa totoo po, proud ako na isa po ako dun sa 8 na anak. Mahal na mahal ka namin pa, alam mo yan. Kahit na hindi lagi namin sinasabi, alam ko, nararamdaman mo kung paano namin pinararamdam sa'yo na mahal ka namin. Pa, ano sabihin ko sa'yo? Mahal na mahal kita. Idol ko yan eh. Sabi ko. Kaya ako nagpulis. Disiplina na ako ni Papa. Yun, disiplina na yun. Mabuti, disiplina niya ako. Kung hindi niya ako disiplina, hindi ako to. Ayoko umiyak. Lahat ng sinabi niya sa akin, sinunod ko. Nung sinabi niya sa akin, nung 34 na ako, magkasawa ka na, tanda mo na, 34 ka na. Naghanap ako nung mga nakatabi sa akin dyan na mahal na mahal ako niya, asawa kong tunay. Dahil kay Papa yun. Binili ko pala to. Susuot ko to sa huling araw ng lamay mo. Pero maganda siya. Kasi yung tatay ko mahilig din naman sa ganito, may mga puti. Ayaw niya kasi ng pure black. Gusto niya may konting puti. Lahat ng gusto kong sabihin sa'yo pa. Lahat ng gusto kong gawin, nakasama ka. Nagawa ko. Nagawa natin. Kadalasan kasama ko pa yung mga ibang kapatid ko. Kahit yung iba absent.
Kahit sa Scott Burger lang tayo minsan. Di ba? Kahit dyan lang tayo sa Cardis, okay ka. Hindi ka mapili. Maraming salamat pa. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon Diyos, sa pagpapahiram mo sa amin. Ng papa ko, at ganun din kami, pahiram mo kami. Lahat tayo pahiram lamang. Hindi na kita idadamot pa, papalayain ka na namin. Masaya ako na naabutan ka ng mga apo mo. Hanggang sa kahuli-huli sa bunsong-bunso na apo, naabutan ka. Masaya-masaya ako, punong-puno ako ng kaligayahan ngayon na tapos na yung paghihirap mo dito sa ibabaw ng lupa. At ang huling salita pa ni Papa sa akin nung May 27, bago siya na-confine, ang sabi niya sa akin, malapit na yung birthday mo, mag-golden ka na next year. This is one of the greatest gifts that God could give me, setting my father free from all the pain, from all the hardships. This is the greatest gift I could ever receive on my birthday. I will never forget this day. I will never forget you. Until the end of time pa. I will never forget you. I hope and pray to God that when my time will come, gusto ko makaharap pa rin kita pa, makasama kita. Wala na akong ibang pipiliin dahil ikaw ang first love ko. Ikaw ang unang lalaking minahal ko. Bilang tatay ko, I'm giving you my salute pa. In behalf of Wendell, hindi niya kasi kayang magsalita sa harapan ng marami pa para siyang ikaw eh. May respect and honor pa. Mahal na mahal kita. Thank you. Kung hindi ako nakapag-asawa ng katulad niya na disciplinarian, talagang kung gaano kahigpit yung mga magulang ko na ako pinapalaki, mas mahigpit po siya. Pero sinanay ko yung sarili ko na tanggapin ko kung paano disiplina ang sasaw. Ako noon, may dalaga pa ako, may malaki akong tindahan. Kompleto na at laman. Siyempre hindi mo maalis na ang customer mo ay minsan nakikipag-marites. Eh, siyempre siya, nandiyan pa siya sa bahay, hindi pa nag-report sa duty. Bilang corporal siya nun. Hanggang na-promote siya. Kapag matagal kumabentahan yung customer ko, kasi yung customer ko, chumichika, siyempre makikinig ako. Pangit naman na, sige na, tataboy ko. Siya mismo magsasabi. Kung di siya magsasabi, kukuha siya ng palya. Nakaharap ako sa customer ko. Minsan, sabay-sabay kung ano ang binibili. Wala pa akong alalay noon. Pag ayaw niya na makipagkwentuhan ako sa customer, o kaya basta meron siyang ayaw sa customer, inahagisan niya ako, tutupingin palya, ahagis niya sa likod ko. Tapos titingin lang ako. Alam ko na kaagad kung ano ibig sabihin nun. Stop talking, stop chatting. So, hinto ako. Tapos di rin maiwasan na may didiga. May mapapyaw. So, ikaw kang ganyan, ha? Bagong kasal pa lang kami nun, eh. Lumayo ka na nga. Ay, nabili ka na pala. Sabing ganon, lumayon. Pag narinig niya yon,
maghahagis talaga siya. Pero hindi ipapatama sa tao o sa kano. Kaya alam ko na, ang ginawa ko, hindi na lang ako nagtsatsaga ng bantay ng tindahan ko. Kumuha ako ng pamangkin ko, siya na lang ang pinagbabantay ko sa tindahan ko. Hanggang sa tumagal, binawasan ko na. Binawasan ko rin paninda ko. Hanggang medyo hindi ko na pinagbabantay pamangkin ko, pinauwi ko na ng Pangasinan. Ganun siya ka-stricto. Ang pinakamatagal kong ginawa, kinatuloy ko tindahan ko habang wala pa kami anak, tsaka tutor. Kontento na siya na gano'n, tigil ng labahan. Sa madaling salita, kumonte yung income ko. Nasanay ako na hindi ako nanghihingi ng sweldo sa kanya muna nag-asawa kami. Ako pa nagbibigay sa kanya ng mga pangmadyong niya at pantong-it niya. Sa madaling salita, in-spoil ko din ang asawa ko. Yun ang malaking pagkakamali ko. Pero, nandahil sa kanya, marami ako natutunan. Tinandaan ko yung mga ayaw niya. Bawal ako makipag-usap, lalo-lalo na sa lalaki. Matanda, bata, kaedad ko, bawal. Kaya, tinandaan ko lahat yun. Pero thanks God, wala kaming pinag-awayan tungkol doon. Tungkol naman sa pera, wala kaming pinag-awayan tungkol sa pera. Kasi may pera akong pagkadalaga. Kasi na-frustrate po ako ng punta sa abroad. May manliligaw ko sa abroad, sulat lang. Yung mga pera ko, na dapat pang abroad ko, hindi ko na nagamit. Hindi na rin ako natuloy. Kasi sabi niya, nung maligawan niya ako, sabi niya, pakasal tayo. Tapos sabi niya, okay na ba yung pakasal na sibil? Eh, alam ko na ang kasal sa sibil ay mas ino-honor dito sa mga kampo. So, hindi na ako natakot na hindi niya ulitin yung kasal namin. Pero, dahil siguro mahal niya ako, tapos yung nanay niya, yung mother-in-law ko, mahal din ako, pinilit na makasal kami sa church. Kaso, hindi dito sa Luzon, kundi sa Mindanao, sa Zamboanga City kami nakasal ng church. So, naniniwala naman ako na maraming chicks siya eh. Kaya lang wala siyang pinakasalan doon sa mga chicks niya. Ang gaganda ng chicks niya. Wala ako sa kalingkingan. Ako, wala talaga. Lahat magaganda, parang Didino Valencia, mga ganon. Sharon Cuneta, ganon, yung mga chicks niya. Sabi ko, bakit hindi na lang yun napangasawa mo? Marunong ka pa sa akin. Yan. Ang nagustuhan daw po niya sa akin, yung sa lahat daw na niligawan niya, ako lang daw ang nakapagtanong sino ang lolo niya, lola, sa tatay, sa kananay, sino ang mga mama niya, bababa sa kapatid niya. Lahat daw ng niligawan niya, hindi man lang daw nagtanong ng ganun. Tapos sabi ko, ako wala rin akong alam na dapat ako magtanong ng mga serial number ng mga ganyan. Siguro ang Holy Spirit, dahil dadasal ko palagi, lagi ako nagsimba sa Quiapo, sa Baclaran, parang sinabi, habang nagkarat kami ganyan ano yung serial number mo? Ikatlong araw pa ng pagkakilala namin yun. Hindi ko may sulat, siyempre minemorize ko. Pag alis ng ligaw niya, nakasulat na sa diary ko. Kaya sabi niya, doon daw niya ako nagustuhan. Pangalawa, alam niyo na nanligaw sa akin, napatunayan ko na sa madaling salita, virgin ako. Yun daw yung nagustuhan niya. Tsaka yung, sabi niya, Lolet, punta kami na Luneta ni auntie mo. Luneta lang ba talaga? Pagdating namin sa kanto ng QI, sabi niya, wag na tayo sa Luneta. Magsini na lang tayo. Takot ako sa dilim. Sabi ko, ayaw ko sa sini. Kung ano pinaalam, yun ang panindigan. So, doon siya nagbilib sa akin na hindi pwede mabali ang pagkasunduan. Kaya, hanga ako sa kanya
hangarin siya sa akin. Eto mga huling araw, mula January, naramdaman ko talaga na mahal niya ako kahit na marami siyang nagdaan na cheat. Naramdaman ko mahal niya ako kasi pumunta siya sa bahay ni Joanne, sa Banjo. Pag uwi niya, inabutan niya ako ng sobre na may laman ng pera. Saka niyan, sa'yo. At nakasulat, Happy Valentine's, ma. Yan, ganun, I love you, ganun. Yung Valentine's na yun na may pera, huling bigay niya sa akin. Bali, nung niligawan niya ako isa, saka nung ito na, kaya dalawang Valentine's card lang ang natanggap ko na iniiyak-iyakan ko pa. Yung pera nakalagay sobre, never ko pang ginalaw. Dingilang ko lang, never ko pang ginalaw. Kaya sabi ko, ay, isa-isang patunay na mahal talaga ako nito. Patawarin ako niya, inaamin ko na hindi naalis sa puso ko na naging selosa ako. Ngayon, napatunayan ko nitong pumanaw na siya na nagkamali ako. Nagkamali ako na pagsiselos. Kaya pinagsisisihan ko yun. Hihingi ko palagi ng tawad sa kanya yun. Dahil nagkulang sa pagtitiwala ko. Yun pala, wala pala siya. Wala siyang anak sa pagkabinata. Wala rin siyang anak. And make believe you love. So, maraming salamat sa pakikinig nyo. 1/10 lang yun ng memories ko. Thank you very much. Pa, I love you very much. I'll get along. Pa, hari na nga. Nakapasok agad sa kaharian ng Diyos sa langit. Pinatawag na paraiso sa langit. At gabayan ka ng Panginoong Jesucristo. I-watch over mo kami, pa. Lalo-lalo ng ating mga apo, mga anak natin. Ako pa, okay lang sa akin. Susundin ko lahat ng payo ng mga anak natin na alagaan ko ang aking sarili para makapiling ko pa sila. I love you very much, pa. Till we meet again. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops flowing soft against the window, and may